Hello ka-motor, welcome to my channel. Pag-usapan pala natin ngayon ang kickstarter ng TMX at kickstarter ng Rusi. Kung sino ba ang mas maganda sa kanila, ka-motor. Yan. Kasi marami ring nalilito rito sa ating mga ka-motor kung alin ba dapat mas magandang kickstarter ang gagamitin para sa ating mga motor. Tingnan natin kung ano yung mga pinagkaiba nila. Dito muna tayo sa TMX 155. Ito nga palang gumagamit nito is Rusi, Euro, Motorstar, tsaka Pinoy na motor. Itong sa 155 kasi, nakabend lang siya ng konti. Tapos malaki rin ang butas nung papunta sa makina niya, yung connection sa makina. Naka-curve lang siya. Samantalang dito naman sa pang Rusi, adjustable siya. Oh. Kita nyo ka-motor, adjustable siya. Nai-adjust siya. Pero pares lang sila ng butas. Yan, pang 155 at saka Rusi. Pares lang naman sila ng butas. Same din sila ng bolt. Yun nga lang sa bolt ng Rusi, medyo ano siya, tabingi siya. Hindi kagaya dito sa 155, half lang yung pagka-curve nung bolt niya. Itong sa Rusi, naigagalaw kasi siya. Oh. Tapos ang Rusi, mas mahaba siya sa TMX. Oh. Tsaka nakatuwid. Nakatuwid yung pinaka kick starter niya. Hindi kagaya dito sa Rusi, ay sa 155, naka-curve siya. Kaya kalimitan sa mga motor kasi kapag ikakabit natin tong pang 155, kakabit natin, saktong-sakto siya lalo kapag naka-sidecar. Kasi etong curve na to, nakalagay ganyan yan yung tambutso, hindi siya sasayad sa tambutso. Hindi siya sasayad. Kaya pinulma talaga to na naka-curve ganito para hindi siya tatama sa muffler. Lalo sa mga naka-sidecar na motor, pag ikakabit natin tong pang 155 na to, saktong-sakto lang siya. Wala siyang tatamaan, walang sasanggian. Kumbaga pag-kick natin, suabe. Itong pang Rusi, pag gagamitin natin to sa pag naka-sidecar yung motor natin, eto, parang alanganin. Maganda siya sa maganda dahil ano siya, pwede siyang i-adjust ng pataas, adjust ng pababa. Pag naka-kick ka na, pwede mo na siyang adjust pataas para hindi sasabit doon sa pinaka-footrest, para doon sa paa natin, saktuhan lang. Pero ito kasi kapag naka-sidecar ka, parang alanganin siya. Masyado kasi siya mahaba compared dito sa pang 155 talaga. Oh. At saka yung gulma ng pinaka-kick starter niya, diretso lang. Kaya pag nakaganyan niya, nakakabit sa ating motor, mayroong sasanggian to doon sa pinaka-sidecar natin, sa gilid, sasabit to. Kaya mas maganda, kung magsa-sidecar kayo, ito ang gamitin nyo. Talagang nakahulma to para sa sidecar. Wala siyang sasanggian sa gilid ng ating mga sidecar. Compare dito kay Rusi, maganda naman tong kay Rusi, tong kick na to, pag nakasingle ka, kasi hindi siya abala. Pag kinabit natin ganyan, pwede natin siya ipasok pataas. Wala nang sasanggian siya dito sa bandang side dito ng motor natin sa sidecar. Pero kung naka-sidecar ka, alanganin siya kapag binaba mong ganyan, sasanggi na siya sa side ng sidecar natin. Kaya ito, recommended lang to pang pang single. Ito. Kung malayo din naman yung alignment ng tricycle nyo, try nyo rin. Kung po pwede, maganda rin. Mas maganda rin ikabit siya. Kung wala siyang sasanggian dito sa gilid ng ating mga sidecar. Pero sa patibayan, kasi ito bago lang kalimitan nasisira naman sa ganito, dito, napupunggal yung dito niya, itong lock. Ito. Yan. Yan lock niya. Pag natanggal yan, sira na agad.
Hindi kagaya dito sa pang TMX 155, nakapix siya, bolt lang agad. Bolt lang agad ang hihigpitan natin dito. Wala na matatanggal sa kanya. Ito naman kalimitan naman ito nasisira kapag sobrang tagal na. Itong spring niya, ito, yung spring niya na yan. Kumbaga, ano na, lumalaylay. Kaya kapag nakakabit ganun sa motor natin, nakatabingi na agad siya. Kaya kapag ikikik natin, lalo kapag yung nawala yung rubber, itong rubber na to, ang hirap niya i-kick. Kasi dumudulas na yung paa natin, lalo kapag basa. Pag basa yung sapatos natin or tsinelas, magkikik tayo kasi syempre nakatabingi ng ganyan. Ang hirap niya nang gamitin. Dito naman nagkakaroon ng diferensya. Syempre yung mga pyesa natin ngayon, hindi na masyadong heavy duty. Hindi kagaya noon, talagang heavy duty yung mga pyesa natin. Ito siguro matagal nyo na magagamit to, masira kaagad sa mga pamasada. Kasi syempre yon, pag ginamit nila, start, kick, tapos kapag nag-aantay sila ng customer, hinto muna, i-off nila yung switch ng ignition nila, tapos kick na naman. Kumbaga madalas siya nagagamit sa pamasada, yung panghanap buhay. Pero kung single lang, bihira din magamit ang kick, lalo't kapag meron tayong mga button. Kasi sa 155 na old naman, wala naman button yan. Talagang kick ang ginagamit natin dyan. Hindi kagaya mga bagong labas na motor ngayon, mga 125, may mga sarili na silang button ng pang-starter. Ano nakatulong sa inyo mga kamotor yung pinaliwanag ko kung alin ba mas magandang gamitin sa kanilang dalawa? I-follow nyo naman yung channel ko at subscribe para mas marami pa tayong magawang vlog. Maraming salamat!